There was a time when the earth was rich, green, and full of life. Clean air, cool breeze, abundant harvests. This was the world we inherited, until one day, it was all gone. One disaster after another. Floods, droughts, and unbearable heat. And now, the heat with the name heat index. But what is it really? The media's warning grow increasingly urgent. The heat isn't just rising, it's becoming extremely dangerous. National Weather Service, a heat index of 39 degrees Celsius to 54 degrees Celsius indicates condition from extreme caution to danger, with an increased risk of heat cramps, heat exhaustion, and possible heat stroke with prolonged exposure or physical activity. So we are here in Calauan, Laguna, currently 35 degrees Celsius, and as you can see, the vendors keep working. One of the vendors is Mrs. Maylene Perez, 54 years old from Calauan, Laguna. She's selling different types of vegetables like onion, garlic, tomato, and more. Over 35 years when she started selling here, and she's also the second of her siblings. Magandang umaga po. Maaari po ba kayong magpakilala? Ako si Maylene Perez. So, ilang taon na po kayo dito nagtitinda sa palengke? 33 years ago. So, eto po. Ano pong mga karaniwang oras na nagbubukas po kayo dito sa pwesto niyo po? Bali 5:30 ng madaling araw na dito na ako. Tapos nauwi naman kami ng mga 6:30 ng gabi. So, bali more than 12 hours po kayo nandito. Ayun po, ngayon pong panahon na sobrang init po, ano po yung mga nararamdaman nyo tuwing nagbebenta po kayo dito po sa palengke? Pag din sa palengke, lalo na tabi kami ng karsada, malinsangan, napakahirap kumilos pag lalo na wala ka ng electric fan, napakainit. Pag tag-ulan naman, mas mahirap din sa So, ano po yung para sa inyo pinakamahirap po na parte ng pagtatrabaho? Ngayon nga pong sobrang init po ng panahon. Mas mahirap tumarbaho pag lalo na pag naulan. Ang aming mga customer nawawala, lalong mas mahirap. Kaya kahit tag-init na, tinitiis na lang namin. So, ayun po. Meron po ba kayong mga ginagawa para po mapagaan po yung init na nararamdaman nyo tuwing nandito po kayo? Yun lang, yung mga ganyan, nagtataklob-taklob para guminhaw ang pakilasa namin din sa karsada, mainit eh. So, ano po yung epekto ng matinding init ngayon po sa trabaho nyo po, sa pagtitinda po dito? Pag ganyang mainit, lalo na ngayon may high blood ako, ay napakainit. Lagi na lang tumubig na lang ako ng tumubig na pag-iinom. At mahirap nga tayo atakihin din. Palengke. Ayun po. Next po. Meron po ba kayong mensahe o hiling po na masasabi po sa mga nakatataas po tungkol sa problema po ngayong init? Ang aking naman, ayos naman. Kaya lang ay pag ganito kami nasa karsada ay may palengke naman kami malilipatan. Awa ng Diyos. May bago na kami malilipatan. Dito lang din. Sa Calauan. So, sa inyo pong palagay, ano po kaya yung pwede natin gawin para matulungan yung mga nagtitinda na makayanan yung init po na nararamdaman natin yung panahon? Wala, kanya-kanya nga yun, kanya-kanyang paraan kung paano makakasilong sa amin dito sa mga electric palagi, mga gamit, ganyan. Ayun po, plus na po yun. So, ayun po, maraming salamat po, no, sa panahon nyo at saka po pakikibahagi sa interview po natin ngayon. Meron pa po ba kayong gustong idagdag na o sabihin para sa mga manonood or mensahe? Mensahe tungkol sa kunyari po, yung sa init po na natin ngayon, ano po yung mga tips natin? Ano po naman? yun nga, ingat nga sa panahon gano'n. Sa panahon ng April ay maraming nawawalang buhay ng tao dahil sa yung tindi ng init niya, yung singaw ng karsada, mga ganyan.
Tsaka huwag mag-iinom ng mga alak para tubig na lang po. Ayan po. We are currently here inside the school campus. This is one of the places greatly affected by high heat index levels, especially during the summer season. We included the school in our documentary to show how intense heat impacts students, teachers, and the school facilities. A school, which is supposed to be a comfortable place for learning, can sometimes become a source of discomfort and health risk when the effects of heat are not addressed properly. So hello po, ano pong pangalan niyo? Ako po si Colleen Formilosa. Saan po kayo nag-aaral? Sa Laguna University po. Oh, di ba mainit doon? Oo. So, may enough na electric fan po ba kayo? Actually, wala. Hindi masyado. Parang limited lang mo electric fan na natin sila, lalo na sa iyo. May mga rooms na wala silang pinaprovide na electric fan. So, paano po pag mainit talaga ako sa iba? Oo, sobrang hirap din talaga kapag hindi ka sanay sa init. Lalo na ngayon, for the one day sa so, may mga time ba na hindi ka nakakapasok kasi alam na, sobrang init ng panahon ngayon. Oo, kasi pag sobrang init, lalo na ako, nagdadala ako ng sasakyan, which is hindi na parang motor. Parang ang hirap din na parang, siyempre, kailangan din natin kasi kasuhin yung health natin. Kasi hindi tayo makapag-aral ng ayos kung hindi maayos yung kondisyon ng katawan natin. So, minsan talaga nakaka-absent ako kapag hindi ko kaya yung init. Oo, di ba? Kasi nangbibilad ka na, no? Oo. So, anong mga ginagawa mo para maibsan yung init para maging maginhawa? So, ayun, siguro, syempre, personal hygiene. Naliligo ka talaga kahit, syempre, ngayon na mainit yung panahon. Hindi na ganun kalamig yung tubig kapag madaling araw. So, parang nakaka-2, 3 ligo ako sa isang araw para lang presko yung katawan ko. And syempre, magpa-provide ka din talaga kung gusto mo na hanggang school talaga is comfortable ka. Siguro, kung hindi makapag-provide yung school ng electric fan, siguro kahit magdala ng wifi or ng fan. So, yun. Yun lang po. Salamat po. Here are some ways to help prevent or reduce the heat index. First, stay hydrated. Drinking water helps cool your body and promotes sweating, which lowers your body temperature. Second, plant more trees. Trees provide shade, improve air quality, and help reduce the overall temperature in the environment. Third, wear lightweight or light-colored clothing. Light and breathable clothing keeps you more comfortable and helps prevent overheating. Fourth, save energy at home. Reducing electricity use can lower indoor temperature and reduce heat generated by appliances. Fifth, use a fan or mini fan. Fans circulate air and provide a cooling effect, making you feel more comfortable. Beyond personal protection, we must actively combat climate change itself. Saving our environment is crucial for the survival of our planet. The heat is undeniably unbearable, but together we can take the heat and fight it. We are the solution. The safety of our Earth is in our hands. We are the one who must act.